Welcome back mga parechong, another spearfishing episode na naman tayo. Sa araw na ito mga parechong ay napaka-productive ng spearfishing natin. Hindi man tayo nakahuli ng marami sa morning dive natin, nakabawi din naman tayo sa hapon. Tayo ay nakahuli ng mga sari-saring isda at syempre tayo ay nabigyan ng or nakahuli din tayo ng malaking GT or Giant Trevally 3.9 kg on scale. Kaya tara mga parechong at samahan nyo ako sa panibagong paghahantaman ng mga isda. Kaya tara, let's G! Shoutout nga pala guys kay Sir Longsman, kay Mel of Spearfishing TV, kay Renan Fishing Adventure, Antonio the Hunter Mix Vlog, kay Kuya Nerd TV, kay Vinovix Vlog, shoutout din kay Sibadong Vlog, at kay Kalugod TV, at shoutout din kay Bay Dexter, kay Jumar Mix Vlog, kay Honey Hole Hunters Fishing, June TV Vlog, kay Linon's Fishing Adventure, shoutout din Dennis De La Cruz family from Naik Cavite, kay Lex TV Official, shoutout din kay Kapchuka Adventures, kay GR Silagan, at kay Reangler. Shoutout din po kay Medina Jose from Usami City, at shoutout din kay Sir Joseph Agdon. Maraming salamat po. Guys, good morning po sa ating lahat. Ayan, welcome back po muli sa ating panibagong episode. So today's video, dito na naman tayo sa spearfishing natin. So andito na tayo sa ating spot na pagpapanaan. Medyo late tayo nakarating dito kasi nalit tayo ng gising. Ang plano ko sana is 4:30 mag-prepare na tayo, tapos dapat mga hindi pa nag-5 nandito na tayo sa area. Kaya lang nalit tayo ng gising. Gumising na tayo ng 5:30 ng umaga. So nasa alas 6 na siguro ngayon. So andito yung spot natin. Napaka high tide ngayon guys. Kung pansin nyo yung bato, ayun, maliit na lang yung nakikita natin or natatanaw na bato. So dito tayo mamamana. Medyo may agos pero kaya lang siguro itong agos na to. Medyo matumal din kasi yung panain dito sa spot na to kapag walang agos or kalma. Medyo mahina lang naman yung agos, kaya lang siguro to. So ayan, tara na. Wala pa rin tayong dive buddy ngayon, tayo pa rin mag-isa. So tara guys, at magda-dive na tayo habang maaga pa. So stay tuned at abangan nyo kung ano yung mamahuli natin sa dive na to. SG. Pagkalusong ko guys, nag-load kagad ako ng mga rubbers kasi pansin ko merong naghahunt doon sa mga maliliit na isda, at nung pagkarating ko doon sa malalim na part ay hindi nga ako nabigo. Merong lumapit sa atin na grupo ng mga rimbo runner o siligato. Napakabilis na ilangoy nila guys, at ayun, natanawaan naman natin yung isa kahit na moving target. Unang huli guys, rimbo runner kagad. Buti na lang na spide shot natin. Good size na rin to. Karga mo natin to sa bangka para hindi tayo makadisturbo sa mga pating. At dito naman guys sa pangalawang dive natin ay bumalik yung grupo ng mga rimbo runner, kaya lang this time mailap sila at hindi sila lumalapit sa atin ng husto, kaya hindi natin to natira. Pagkalipas ng isang oras nating pamamana guys, ay nagpakita ulit sa atin itong grupo ng Rimbo Runner, at this time
lumalapit na sila ng maayos, kaya ayun, nakapana tayo ng isa. At ito na yung ating naging pangalawang isda sa araw na to. Pangalawang huli guys, Rainbow Runner. Halos mag-isang oras tayo bago nakapana ng pangalawang isda natin. Grabe. Pagkatapos kong makarga itong ating pangalawang isda guys, ay nag-try ako na mag-dive pa ulit. Kaya lang this time wala na napakita sa atin. At nagdesisyon na lang ako na umuwi na lang para makapagpahinga na at makapag-dive pa mamayang hapon. A few moments later. Ayan guys, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Bali, ito na yung karugtong nating video kanina, na kaninang madaling araw nakahuli lang tayo ng dalawang Rainbow Runner or Silindato. Hindi na nagdagan yung huli natin, masyadong matumal yung panain. So ngayon, afternoon dive naman tayo. So kukuha tayo ng mga isda na pwede na nating pagkakitaan, kasi kailangan talaga natin ng pera sa ngayon. Meron tayong pag-iipunan. So dito tayo sa spot na to. Malakas pa yung agos, yan kung napansin nyo. Pero dito lang muna tayo sa mababaw mamamana. Sa mababaw lang muna tayo. Papana tayo ng mga pwedeng pangbinta natin, kasi kailangan talaga natin ng pera. So tara na guys, sana makahuli tayo ngayong araw na to, ngayong hapon na to. Tara, station. At samahan nyo ako sa panibagong paghanta naman ng hapon na to. Sana makahuli tayo. First drop natin guys dito sa ating afternoon dive. So dito nag-observe muna ako at meron ako nakitang mga good size na parrot fish. Ayun, kinana ko na kasi talagang napakatumal ng panain. Kaya kagaya nga ng sinabi ko kanina, na papana tayo ng pwede nating pangbenta kasi meron tayong pag-iipunan. So ito yung ating naging unang isda dito sa dive na to. Good size na parrot fish. Pangalawang isda natin guys ay itong isdang buntog. Buntog po ang tawag nito sa amin guys. At pa-comment na lang po kung anong tawag nito sa lugar ninyo. Another na pagsisid natin guys, bali dito napaka mababaw lang po na part na to, mga nasa 2 metro lang po ang lalim. Meron tayong nakitang isda na good size na pwedeng pangbenta natin, kaya inambush natin at buti na lang lumapit sa atin at napana din naman natin. Ang tawag sa isdang ito dito sa amin ay lupit. Ayan, pag-comment po kung anong tawag nito sa lugar ninyo guys. Ang ganitong uri naman po ng isda guys, ang tawag nito sa amin dito sa Surigao ay tayad or talad. Una mga nahuli natin guys, ayan o, mga 2 kilo siguro to lahat. Lagay muna natin to sa box kasi nagsiksika na dito sa tuhugan natin o sa stringan. Masyadong nasagabal sa likod natin. Yan, pagpasensyahan nyo na po sa mga basher na kumuha tayo ng parrot fish. Talagang madalang yung panain guys, napakatumal.
Talagang mapipilitan kang pumana kasi kung hindi ka papana, wala wala kang may uwi kang huling isda pero kaunti lang, hindi ka makabawi sa gasolina. Yung mga nahuli natin sa Rizare, iba't ibang uri ng isda, lahat ng ito nasa mababaw lang natin nakuha. Wala kasi sila sa malalim, walang isda na padain, walang malalaki. Kaya ito na lang muna yung pagdiskitsahan natin, pag anti-zero natin, para kahit pa paano may mauwi tayo sa bahay, may bibita. Dito sa spot na to guys, palagi ako nakahuli ng ilak or lupak ang tawag sa amin, mga good size na. At yung pagbaba natin dito, na-tsempo natin na may lumapit sa atin, kaya lang hindi masyadong naabot ng pana natin, kaya yung nangyari hindi nakatagos yung clapper. Kaya in short, hindi natin nahuli itong isda na to, sayang. Good size pa naman sana. After nating mag-dive guys dun sa pinagpanahan natin ng ilak na kung saan hindi tayo nakahuli, ay eto, lumipat na naman tayo, nagpatangay tayo sa Agos. Bali napunta tayo sa spot na to guys, meron kasi ditong bahay ng mga ilak or lungga nila, kaya ito pinuntahan natin. At dito meron tayong nakitang napakalaking ilak na sana. Ang nangyari lang, sobrang excited natin, hindi natin to tinamaan, kaya napakasayang talaga. After ng pangalawang sablay natin sa pamamana sa ilak guys, ay napagdesisyonan ko na bumalik doon sa area kanina kung saan ko napana yung ilak na nakawala. At baka kasi nagsilabasan sila ulit, kaya ayun. At habang tayo ay papunta, dito tayo sa mababaw na parte dumaan. At eto, meron ako nakitang grupo ng isda na mullet fish, or ang tawag sa amin ay mga pangoy. Ayan, good size na rin, kaya hindahan kong nilapitan at pumana ko ng isa sa grupo nila. Hindi lang masyadong kita sa camera guys kasi napakababaw lang po ng mga isda at sa ibabaw sila dumadaan. Kaya ayun, nakuha din naman natin yung isa at nabigyan din na tayo ng biyaya. Dami nito guys, kaso mailap. Buti lang nakahuli pa tayo ng isa. Pagkabalik natin dito guys ay ayan, agad tayo na sumisid at binalikan natin. At dito hindi pa lang tayo nakaabot dun sa pinaka baba talaga kung saan tayo nag dive kanina, ay sinalubong kagad tayo nito ng mga ilak. Ayan, napakarami nila guys, mga good size na, mga tag 1.5 kilo na yung isa.
at nahirapan tayo sa pagpili nito kasi halos magka same sizes na sila lahat. At nung nakahanap na tayo ng tiyempo ay ayun, pumana na tayo ng isa guys. At ayun guys, biglang sinabi to yung shop natin at buti na lang mayroon pa tayong hangin kaya niretrieve muna natin to bago tayo umangat sa itaas para hindi makawala yung isda. So wakas nakaisa din tayo guys. Grabe ang dami nila. Halos in sizes lang lahat. Meron sa natin nakitang GT. Kaya lang lumayo. Mga ilak yung lumapit sa atin. Pagkatapos nating makapana ng ilak guys ay binalikan na naman natin itong spot na to kung saan tayo nakita ng malaking ilak kanina. Bali dito sa dive na to ay medyo malakas na yung agos at nagpapasabay na lang tayo sa agos guys papunta dun sa baba. At dito meron tayong nakitang ilak na ilak sana yung kapanahin natin kaya lang hindi lumapit sa atin kaya napagdesisyonan ko na bumaba pa ako. At timing talaga yung pagbaba ko dito guys, merong sumalubong sa atin na GT or giant trevally. Napakalaki nito guys, 3.9 kg on scale. Medyo pahirapan yung pag-retrieve natin dito, sumabit pa po talaga sa bato dahil sa sobrang lakas ng agos. At buti na lang na-recover natin or nahuli natin itong isda na ito ng maayos. Grabe kusog sa loob ay. Sakit sa kamot. May gaya na kag-gloves. Kung wala samad. Thank you Lord. Nakuha na kita. Good size na GT. Mga 3 kilos siguro or 2 kilos and a half. Thank you Lord, it's a blessing. Yung shop natin. Paliko na. Another GT. Thank you Lord, blessing.
tingnan nyo yung shaft natin na 3x16 or 4.7 mm. Parang alambre. Balik ko. Pero tutuwid pa natin to. Subukan pa natin mag-dive doon sa unahan, sa pinagpanahan natin kanina ng ilak. Alam kong babalik yun sila. So yan na guys, yung update natin. Bali, pagkatapos nating makahuli ng giant trevally ay nag-dive pa tayo, kaya lang hindi na tayo nakahuli ng isda, kaya umuwi na kagad tayo pagkatapos. Ito na yung ating total na kinita lahat. Bali, a total of 1,158. So yung GT natin ay 3.9 by 200 per kilo at kumita tayo ng 780. At yung ilak naman natin ay 1.1 at 180 per kilo, kaya naging 198. Tapos yung ating mga sari-saring isda ay 1.5 tapos 110 per kilo, kaya naging 165. At yung pangoy naman natin ay bininta natin, kasama na yon para may pangdagdag timbang, 0.3 grams at 50 per kilo, kaya naging 15 pesos. At a total of 1,158. Ayan, napakalaking blessing na to guys para sa pang-ipon-ipon natin. At yun, thank you Lord sa blessing na to. At solve na yung pang araw-araw natin. So ayan guys, hanggang dito lang yung video natin. At bukas ulit sa another na pagsisid natin or spear fishing natin. Kaya tara, thank you Lord.